matapos ang lahat ng pagod at pawis, sa wakas, nakarating na kayo sa finish line. Baka nga ang ilan sa inyo ay hindi pa makapaniwala na nandito na kayo. But let me assure everyone here, all of you worked so hard to earn your spot today. You deserve to be here. Be proud of yourself. Sabihan nyo nga rin yung katabi nyo, I'm so proud of you. Yan, ang lakas. Dinig. Bintuan. Siyempre, proud na proud din sa inyo yung mga sumama sa inyo sa paglalakbay ninyo dito sa inyong paaralan. Sila ang ating mga kapwa magulang, guardians, lolo at lola, mga kapatid, asawa, partner, at mga kaibigan. Walang sawang sumuporta sa inyo mula umpisa hanggang ngayon sa inyong graduation. This day is theirs as well. Palakpakan rin po natin sila. Nakakatuwang makita na marami pa rin ang mga katulad ninyo na pumipiling maging health at health-allied professionals. Madalas, kapag sinabi nating healthcare, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mga doktor. Pero kasing importante rin nila ang iba pang mga profesional na bumubuo ng ating healthcare system at nag-aalaga sa atin. Alam ko yan kasi kahit sa pamilya namin, lalo na yung bunso kong anak na si Sinta, suki dati sa ospital. In fact, ang serbisyo ninyong mga allied healthcare professionals ang nag-inspire sa kanya para mag-pursue din ngayon ng nursing. Ako, kami ni Sinta dahil sa kanyang matinding hika sa loob ng maraming nakaraang taon, lalo pa nung panahon ng pandemya, ilang hating gabi, ilang madaling araw, naapilitan kaming tumakbo sa emergency room. Malamig mang yung ER na yon o mainit, at lalo na kasagsagan ng pandemya, buwis-buhay na lang, pumasok doon, kahit takot na takot din sa COVID. At ilang araw yung dahil napilitan siyang makonfine, either nung panahon din ng pandemya, magzo-zoom ako na lumahok sa isang committee hearing or yung Senate plenary, o di kaya makakapasok ako in person, pero pagkatapos nun, tatakbo ulit sa ospital kasi ako syempre ang magbabantay sa kanya, magdamag. So unfortunately, naging laman kami ng ospital nung nakaraang mga taon, pero very fortunately, naranasan po niya at naranasan po ng aming pamilya ang pagmamahal at pag-aalaga ng mga allied healthcare professionals na tumingin sa kanya sa loob ng ospital. Kaya, sa ating mga nurses, nasan po dito yung mga awardees natin na magiging nurse? Meron ba? Marami-rami. Dali ko kanina, 80 plus po kayo. Sa ating mga nurse, ating mga radtech, mga psychologists, mga medtech, physical therapists, nasan po kayong lahat? Yan, iba't ibang grupo. Kita ko kayo. Taus-puso po ang pasasalamat ko, ang pasasalamat ng aming buong pamilya dahil sa inyo ngayon at sa mga susunod na papel na pipiliin niyo pa pong gampanan. You will all have different roles to play in our healthcare system. Pero iba-iba man ang magiging tungkulin, lahat naman ay para sa iisang layunin. Ang pagsilbihan ang ating mga kababayan at mapabuti ang kanilang kinabukasan. At alam niyo, habang iniisip ko ang iba't ibang landas na maaaring tahakin ninyo, hindi ko maiwasang balikan din ang sarili kong pinanggalingan. Lumaki ako sa isang pamilyang nagsikap sa kanila ring piniling larangan. Pero
Higit pa sa anumang narating nila, ang tumatak sa akin ay kung paano nila ginamit ang kanilang galing para may maibahagi sa iba at para makapaglingkod sa paraang pinakamalapit sa kanilang puso. Andyan si Lolo Jose Miraflores Ontiveros. Di ko na siya naabutang buhay, pero ang kwento sa kanya ay nung panahong ang bar exams ay ina-administer pa sa ilalim ng sistema ng mga Kastila noon. Siya ay naging number 1 top-notcher at hindi pa daw napapantayan ang kanyang grade noon. Andyan din po si Tita Daisy Ontiveros Avellana na sa buong buhay niyang paglilingkod ng sarili sa sining at kultura, kasama ng kanyang asawang si Tito Bert Avellana, si Tita Daisy po ay nagawaran din bilang National Artist for Theater. Tulad ng paggawad sa inyo ng iba't ibang awards ngayong hapon. Andyan din si Tita Nita o Tata Ontiveros Lichalco na siyang nagtatag ng Philippine Animal Welfare Society o POS. So kasama po ng lahat ng mga fur parents dito. At nandyan din si Tito Eddie Pardo Ontiveros, Father Ontiveros of the Society of Jesus, na isa sa namuno na mag-compose ng mga awiting liturikal sa Tagalog at iba't iba pang mga lengguwaheng Pilipino. Yung mga fans dito ng basketball, baka kilala nyo rin ang pinsan kong si Dondon Ontiveros, ang kinilalang Cebuano hotshot. At yung mga mas bata pa, kilala nyo siguro yung mga pamangkin ko, sina Luis Ontiveros at Barbie Almalbis. At syempre, sa mga nakatatanda din, yung kapatid kong broadcaster na si Pia Ontiveros. Kaya maaga pa lang po, namulat na ako kung paano maghanap ng paraan para isabay ang pangarap sa sarili at responsibilidad sa bayan. Nung ako ay high school, bilang isang teenager, hanggang college, hanggang early 20s, naging scholar ako, tulad ng marami sa inyo. Nagtrabaho, dumiskarte, sa iba't ibang mga pwedeng pagdiskartehan bilang nagdadub ng mga cartoons, bilang umarte sa teatro at musika, kaya in-enjoy ko ang artistry ng CDC Choral kanina, o kaya bilang host sa iba't ibang programa, para lang pagdugtungan yung allowance ko bilang estudyante at kalaunan, allowance din ng mga nakababata kong kapatid. Umabot pa nga ako sa pag-utang sa mga kasama ko sa student council noon. Nakilala ko kanina, mabilis lang yung Supreme Student Council dito. Umutang ako sa mga kasama ko sa council tulad noon para rin dugtungan ang allowance ng aking mga kapatid, para makatapos din kaming lahat balang araw. Sinubukan ko yung iba't ibang mga racket sa labas ng eskwelahan, naging working student, kasabay ng pag-aaral tulad po ninyo para makapagtapos. At kalaunan ay nagsilbi bilang news anchor, bilang representante ng Partidong Akbayan sa House of Representatives at ngayon isang senador. At ngayon, dear graduates, kayo naman. Habang hinahanap nyo ang inyong landas, alalahanin nyo na hindi lang kayo tinuruan dito sa Calamba Doctors College kung paano maging magaling at mahusay sa inyong propesyon. Tinuruan din kayo kung bakit mahalaga ang pagmamalasakit, na ang bawat pasyente may buhay, may pamilya, at may kwento. Ito ang puso ng trabahong pinapasok ninyo. Ang magkalinga, ang tumulong, at ang magbigay ng pag-asa sa kapwa. Pero habang hinihingi natin sa inyo ang malasakit para sa bayan, gusto ko rin sabihin sa inyo, hindi lang kayo
ang may tungkulin sa ating bayan. May tungkulin din ang bayan sa inyo. Yes, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, gaya ng sinabi ng pinakadakilang doktor na si Dr. Jose Rizal, na tubog mismo dito sa Calamba. Kayo ang pag-asa ng bayan. Pero, ang pag-asa ng bayan, kailangan din ng suporta. Tama ba? Yes, dinig ko kayo. Feel ko kayo sa sagot niyong iyan. So, yes, saludo tayo sa sipag at tibay ng kabataan. Oo, nakaka-proud ang pagiging madiskarte, pero hindi dapat kayong hinahayaang lumaban ng mag-isa. Kaya naman, nitong nakaraang 7 buwan na nanilbihan ako bilang tagapangulo ng Senate Committee on Health and Demography, sinulit ko ang panahon para makapagpasa ng mga batas para sa ating kalusugan. Kabilang na dyan ang Philippine Geriatric Center para magkaroon tayo ng sentrong pangkalusugan dedicated sa ating mga lolo at lola. At yung specialized hospital para sa kanila sa bawat rehiyon. Mayroon din tayong panukala para sa mga libreng wheelchairs, hearing aids, at iba pang assistive devices para din sa mga senior citizens at mga indigent na kababayan natin. Nandyan yung National Autism Care, Support, and Inclusion Bill para sa mas maayos na pangangalaga sa mga kababayan natin nasa autism spectrum at kanilang mga pamilya. At isang panukalang batas para sa pagdagdag ng mga kama at healthcare workers sa mga ospital. Lahat ng ito nanggagaling sa isang simpleng paniniwala na kapag habang tayo nabubuhay at hanggang kapag tumatanda na tayo, tuwing magkakasakit tayo, kapag nangangailangan tayo ng tulong, dapat maramdaman ng bawat Pilipino na may komunidad, may sistema, at may gobyerno handang tumulong. Tuwing binabalikan ko yung mga laban natin sa Senado, lalo kong naaalala kung bakit mahalaga ang pagpupursige at ang pananatili. Because sometimes, the seat at the table is not conveniently available. But with grit and determination, it can be decisively won. Alam niyo ba, ang dami-daming mga pagkakataon na nasabihan ako, hindi ko daw kaya. Siyempre, nababalitaan ko kapag may nagsasabing, di naman siya mananalo. At yung pinakamasakit, na kahit gaano katindi ka ng nagsisikap, sasabihin pa rin nila, hanggang dyan na lang yan. 2 beses nga ako tumakbo muna para sa Senado, 2 beses ding natalo. Nanalo na lamang sa huling, pangatlong pagsisikap. Sa mga taong yon, ilang beses nang ulelat sa survey. Naging biktima ng fake news at laging sinasabing, wala na yan. Pero nandito pa rin ako. Inilaban natin. Tulad ninyo, inilaban nyo rin itong sandaling ito. Sa awa ng Diyos at sa tiwala ng sambayanan, nanalo sa Senado not once, but twice, at sa ikalawang terminong ito, araw-araw pa rin sinusubukang gawin ang trabahong ipinagkatiwala. Sa mga investigasyon sa Senado, may mga katotohanang lumabas at may mga taong pinanagot. Kaya, kung may pagkakataon din sa buhay ninyo na may magsabing, di nyo na kaya, sana maalala nyo rin ako. Huwag kayong susuko. Yung mga pangamba ninyo sa kahihinatnan nyo sa real world, well, okay lang yan. Take your time, bata pa kayo at mahaba pa ang inyong panahon.
Maging bukas kayo sa mga sasabihin ng inyong mga nagmamahal na magulang, guro, tunay na kaibigan at lahat pa ng nagmamahal sa inyo. Hayaan ninyong samahan kayo ng mga taong nagmamahal sa inyo. Hindi kayo nag-iisa sa mundong ito. Alam ko, sa mundong minsan sobrang nakakapagod. Madaling sanayin ang sarili na huwag na lang makialam. But dear graduates, huwag kayong maging manhid. Araw-araw niyong makakahanap ang mga taong pinagdadaanan ng pinaka-mahihirap na sandali sa buhay nila. Araw-araw, andyan ang mga pamilyang naghahanap ng pag-asa. Kahit gaano kayo kagaling, huwag ninyong kalimutan ang puso ng trabahong pinili ninyo. Dahil bawat pasyenteng hahawakan ninyo, bahagi sila sa bansang patuloy nating binubuo. Kaya, huwag kayong mahihiyang mangarap para sa sarili ninyo, para sa pamilya ninyo, at para sa Pilipinas. Kahit gaano nakalayo ang marating ninyo, dapat marunong pa rin kayong lumingon sa inyong pinanggalingan, lalo na dito sa Calamba. Kay nanay at tatay na gumising ng maaga para makapasok kayo sa klase. Sa mga lolo at lola na ipinagmalaki kayo sa mga kapitbahay, sa mga guro na nagtiyaga hanggang matuto kayo, at sa mga taong tahimik na nagdasal na sana makarating kayo sa araw na ito. Kasama nyo sila habang hinaharap nyo ang mundo. Please, huwag tayong maging bisita lang sa sarili nating bayan. Lumaki kayo dito sa Pilipinas. Nangarap kayo dito sa Pilipinas. At minahal kayo dito sa Pilipinas. Atin ito. Yes, you are fresh graduates. Magsisimula pa lang kayo muli. Pero, kailangan kayo ng bansang ito. Hindi balang araw, kailangan kayo ngayon. You are needed now. Habang maraming kailangan gawin. Dahil sama-sama nating aayusin mula dito sa Pilipinas o mula saan man sa mundo kayo pupunta. Sama-sama nating aayusin, paggagandahin at bubuuin ang kinabukasang pinapangarap natin. Calamba Doctors College Class of 2026. Look around you. Pinaghirapan ninyo ang araw na ito. Ipinagmamalaki namin kayo. We are so proud of you. Muli, congratulations, Calamba Doctors College, Class of 2026. Mabuhay ka, Dorshans. Mabuhay ang kabataang Pilipino.